Imagine mo na nasa tuktok ka ng isang tore na 2,000 talampakan ang taas. Sa ibaba puro disyerto, sa paligid puro hangin, at sa harapan mo, isang hagdan na unti-unting bumibigay. Ang mas nakakatakot, wala nang ibang daan pababa. Ganito nagsimula ang bangungot ni Becky. Isang babaeng pilit na bumabangon mula sa pagkamatay ng kanyang asawa. Para matulungan siyang makapag-move on, isinama siya ng kanyang kaibigang si Shiloh sa isang napakataas at abandonadong TV tower. Ang plano nila ay simple lang umakyat, ikalat ang abo ng kanyang asawa, at muling harapin ang takot. Pero pagdating nila sa tuktok, isang maling desisyon ang nagbago ng lahat. Biglang bumigay ang hagdan. Ngayon, daan-daang metro silang nakabitin sa ere, walang signal, kaunting tubig, walang pagkain, at walang nakakaalam kung nasaan sila. Pero habang unti-unting nauubos ang kanilang pag-asa, may isang lihim na ibubunyag si Shiloh na mas masakit pa sa gutom at uhaw. At habang lumalala ang kalagayan ni Becky, magsisimula na rin siyang makakita ng mga bagay na hindi niya alam kung totoo ba o bunga lamang ng kanyang naghihingalong isip. Sa laban na ito, hindi sapat ang tapang, hindi sapat ang lakas. Dahil kapag naubusan ka ng lahat, ang tanging natitira na lang ay ang kagustuhan mong mabuhay. Ang kwento ay umiikot kay Becky Connor, isang babaeng dating masayahin at mahilig sa adventure, lalo na sa mountain climbing. Kasama niya ang kanyang asawa na si Dan at ang matalik niyang kaibigan na si Shiloh Hunter. Para kay Becky at Dan, ang pag-akyat ng bundok ay hindi lamang isang hobby. Para sa kanila, isa itong paraan para maramdaman ang kalayaan at makaranas ng kakaibang adventure. Ngunit isang araw, ang paborito nilang ginagawa ay nauwi sa pinakamalaking trahedya ng buhay ni Becky. Habang umaakyat sina Becky, Dan at Shiloh sa isang mataas na bundok, masaya pa silang nag-uusap at nag-e-enjoy sa kanilang adventure. Walang sino man sa kanila ang nag-aakalang iyon na pala ang huling pagkakataon na magkakasama sila. Habang nasa gilid ng bundok, biglang may panicking lumipad malapit kay Dan. Nagulat siya. Sa isang iglap nawalan siya ng balanse. Sinubukan niyang kumapit pero huli na. Tuluyang nahulog si Dan mula sa bundok. Walang nagawa si Becky kundi panoorin ang kanyang asawa habang nahuhulog sa kailaliman. Ang taong pinakamamahal niya ay nawala sa isang iglap. At mula noon, hindi na naging pareho ang buhay ni Becky. Makalipas ang isang taon, hindi pa rin matanggap ni Becky ang pagkamatay ni Dan. Hindi na siya ang dating Becky na mahilig sa adventure. Hindi na siya umaakyat ng bundok. Hindi na siya masayahin. Halos hindi na siya lumalabas ng bahay at mas pinipiling mapag-isa. Ang bawat alaala ni Dan ay parang sugat na hindi naghihilom. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Dahil hindi niya kasundo ang kanyang ama na si James. Para kay James, kailangan nang tanggapin ni Becky ang nangyari. Pero para kay Becky, parang hindi niya naiintindihan ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Sa isang pagkakataon, sinabi ni James na kung si Dan ang nabuhay at siya ang namatay, malamang ay hindi rin gugustuhin ni Dan na makita siyang ganito katagal na nagluluksa. Para kay Becky, napakasakit marinig iyon. Dahil sa halip na makatulong, pakiramdam niya ay hinuhusgahan lamang siya ng kanyang sariling ama. Kaya lalo niyang inilayo ang sarili rito. At habang papalapit ang unang anibersaryo ng pagkamatay ni Dan, lalo ring bumibigat ang kanyang emosyon. Isang araw, muling dumating si Shiloh. Alam niyang hindi pa rin nakakabangon si Becky mula sa nangyari. Kaya naisip niya ang isang mapanganib na paraan para tulungan ang kanyang kaibigan. May isang lumang B67 TV tower sa gitna ng disyerto. Ito ay napakataas, humigit kumulang 2,000 talampakan o 900 metro. Hindi na ginagamit ang tore at nakatakda na rin itong gibain. Iminungkahi ni Shiloh na akyatin nila ito bago tuluyang mawala. Para kay Shiloh, hindi lamang ito simpleng adventure. Gusto niyang tulungan si Becky na harapin muli ang kanyang takot. At higit sa lahat, gusto niyang dalhin ni Becky ang abo ni Dan sa tuktok ng tore upang doon niya ito ikalat. Parang isang huling pagpapaalam. Sa una, ayaw ni Becky. Pagkatapos ng nangyari kay Dan, takot na siyang bumalik sa mundo ng climbing. Pero sa bandang huli, pumayag siya. Marahil ay naisip niyang baka ito na ang pagkakataon para tuluyan niyang bitawan ang nakaraan. Kinabukasan, dumating ang 2 babae sa lugar. Sa unang tingin pa lamang, makikita na agad kung gaano kapanganib ang kanilang gagawin. Napakatangkad ng tore, halos walang makikitang tao sa paligid. Ang mga hagdan na kanilang gagamitin ay luma, kalawangin at mukhang matagal nang hindi na-maintain. Pero nagsimula pa rin silang umakyat. Hakbang, hawak, akyat, ulit. Habang tumataas sila, unti-unting lumiliit ang lupa sa ilalim nila. Ang mga sasakyan ay nagmumukhang maliliit na tuldok. Ang mga gusali ay halos hindi na makita, at ang hangin ay lalong lumalakas. Sa kabila nito, patuloy silang umaakyat. Sa wakas, narating nila ang maliit na platform sa tuktok. Napakataas nila mula sa lupa. At dahil maliit lamang ang platform,
Bawat kilos nila ay kailangang maging maingat. Pero sa halip na matakot, gusto ni Shiloh na ipakita kay Becky na kaya pa rin niyang harapin ang kanyang trauma. Hinikayat niya si Becky na pansamantalang maghang sa labas ng platform habang nakakabit sa safety rope. Kinukuhanan pa niya ito ng video para sa kanyang YouTube channel. Sa una natatakot si Becky, pero nagawa niya at sa sandaling iyon, naramdaman niyang kahit paano ay nakontrol niya muli ang kanyang takot. Pagkatapos kinuha niya ang abo ni Dan, dahan-dahan niya itong ikinalat sa hangin. Habang tinatangay ng hangin ang abo, parang sa wakas ay nakapagpaalam na siya sa kanyang asawa. Akala niya iyon na ang simula ng kanyang bagong buhay. Pero hindi niya alam na ilang minuto lamang ang lilipas bago siya makulong sa lugar na iyon. Matapos ikalat ang abo ni Dan, nagsimula na silang bumaba. Isa-isa silang bumababa sa kalawangin na hagdan. Ngunit biglang, crack! Bumigay ang bahagi ng hagdan, nahulog si Becky. Sa isang iglap parang mauulit ang nangyari kay Dan. Pero hindi tuluyang nahulog si Becky dahil nakakabit siya kay Shiloh. Piliting hinila ni Shiloh ang kanyang kaibigan pabalik sa platform. Pareho silang humihingal at natatakot. Nakaligtas sila. Pero nang tingnan nila ang tore, doon nila napagtanto ang tunay na problema. Ang bahagi ng hagdan na nasa ibaba nila ay sira. Ang susunod na buo at maaring gamitin na hagdan ay daan-daang talampakan ng layo. Ibig sabihin, wala silang ligtas na daanan pababa. Ang mas masama pa, nahulog ang kanilang backpack. Kasama nito ang kanilang tubig, mga gamit at maliit na drone. Naiwan ang backpack sa isang communication dish na nasa ibaba. At dahil may sugat na rin sa hita ni Becky, nagsimula na silang mawalan ng pag-asa. Umaasa silang may makakarinig sa pagbagsak ng hagdan. Ngunit lumipas ang ilang minuto. Walang dumating. Lumipas ang oras. Wala pa rin. Sinubukan nilang gamitin ang cellphone. Pero walang signal. Ang communication equipment ng tore ay nagdudulot ng matinding radio interference. Kaya hindi makalabas ang kanilang tawag o mensahe. Pero hindi agad sumuko si Shiloh. Nag-isip siya ng paraan. Isinilid niya ang kanyang cellphone sa loob ng sapatos. Pagkatapos, inihulog niya ito sa labas ng interference zone. Umaasa siyang makakapagpadala ito ng mensahe sa kanyang Instagram followers. Kung may makakakita sa kanilang location, baka may dumating na tulong. Habang naghihintay, nakakita sila ng isang lalaki na may kasamang aso. Kahit anong sigaw nila, hindi sila marinig. Maya-maya, sumama ang lalaki sa isa pang lalaki na may RV. Naisip nilang baka iyon na ang kanilang pagkakataon. Nang sumapit ang gabi, nakakita sila ng emergency box sa platform. May flare gun doon. Pinaputok nila ang flare. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nilang napansin ng mga lalaki ang signal. Napakalaking ginhawa sana nito. Akala nila ay may darating ng tulong. Pero hindi pala. Sa halip na tulungan sila, kinuha ng dalawang lalaki ang kotse ni Shiloh at mabilis na umalis. Naiwan silang muli. Mas malala pa, wala pa ring tulong na dumarating. Doon nila naisip na baka nasira ang cellphone ni Shiloh nang mahulog ito. Habang tumatagal, mas nagiging desperado ang dalawang babae. At sa gitna ng lahat ng ito, may napansin si Becky. Isang tattoo sa bukong-bukong ni Shiloh. 143, agad itong nakilala ni Becky. Ito ang code na ginagamit noon ni Dan para sabihin ng I love you. Nagtaka si Becky kung bakit mayroon nito si Shiloh. At sa wakas, hindi na nakapagsinungaling si Shiloh. Umamin siya. May naging relasyon sila ni Dan. 4 na buwan itong tumagal. At nangyari ito bago pa man ang kasal ni na Becky at Dan. Para kay Becky, parang gumuho na naman ang mundo niya. Hindi lamang siya nakulong sa tuktok ng tore. Nalalaman din niyang ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay minsang naging kalaguyo ng kanyang asawa. Galit, poot, pagtataksil. Lahat ng emosyon ay sabay-sabay niyang naramdaman. Pero kahit gaano siya kasakit, kailangan niyang mabuhay. Hindi siya maaaring mamatay doon. Kinabukasan halos wala na silang tubig. Alam nilang kailangan nilang makuha ang backpack. Kaya nagdesisyon si Shiloh na bumaba gamit ang lubid. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa communication dish. Napakalayo ng platform. Sa bawat galaw niya, umiindayog ang katawan niya sa hangin. Nang marating niya ang backpack, sinubukan niyang itali ito sa lubid, pero halos mahulog siya. Nasugatan ang kanyang mga kamay. Gayunpaman hindi siya sumuko. Matapos niyang maitali ang backpack, hinila ito ni Becky. Ngunit mabigat ang bag. At kailangan niyang hilahin pati si Shiloh. Sa sobrang lakas na kailangan niyang gamitin, halos mawalan na siya ng lakas. Pero nagawa niya. Nakuha nila ang backpack. At mayroon silang kaunting tubig. Ngunit hindi sapat para sa matagal na paghihintay. May maliit silang drone. Naisip ni Becky na maaaring iyon ang kanilang pinakamagandang pagkakataon. Ginamit niya ang power mula sa aviation. Warning light ng Thor upang ma-charge ang drone. Habang ginagawa niya ito, muli silang hinarap ng kalikasan. May mga buwitre na paikot-ikot sa paligid. Isang buwitre ang biglang umatake kay Becky. Pero nakayanan niya ito.
Nang magkaroon ng sapat na power ang drone, nilagyan niya ito ng mensahe para sa tulong. Pinadala niya ito patungo sa isang motel na nakita nila sa malayo. Habang lumilipad ang drone, umaasa sila. Kung makarating ito sa motel, baka mabasa ng isang tao ang kanilang mensahe. Baka tumawag sila ng rescue. Baka sa wakas ay matapos na ang kanilang bangungot. Pero habang papalapit ang drone sa kalsada, bang! Tinamaan ito ng isang truck. Bumagsak at tuluyang nasira ang drone. Muling nawala ang kanilang pag-asa. Lumalala na ang dehydration ni Becky. Kaunti lamang ang tubig. Matindi ang init. May sugat siya. At ilang araw na silang nakakulong sa taas ng tore. Dahil dito, nagsimula nang mag-hallucinate si Becky. Nakikita niya si Shiloh. Nakakausap niya ito. Nakikipagtalo. Humihingi ng tulong. Pero unti-unti niyang napagtanto na may mali. May mga detalye sa kanyang alaala na hindi nagtutugma. Hanggang sa dumating ang isang kakilakilabot na realization. Hindi na buhay si Shiloh. Namatay siya nang mahulog siya sa communication dish habang kinukuha ang backpack. Ang lahat ng pag-uusap nila pagkatapos noon ay nasa isip lamang ni Becky. Ang kanyang utak ay gumagawa ng paraan upang hindi niya maramdaman ang matinding pag-iisa. Sa katotohanan, mag-isa na lamang siya. Kinabukasan, nagising si Becky dahil sa matinding sakit. May buitre na kinakagat ang kanyang sugatang binti. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang lumaban. Pinatay niya ang buitre. At dahil wala na siyang halos makain, kinain niya ito upang magkaroon ng kaunting lakas. Hindi ito dahil gusto niya, kundi dahil gusto niyang mabuhay. At sa sandaling iyon, tuluyan niyang pinili ang buhay. Gamit ang natitirang lubid, nagsimula siyang bumaba. Napakadelikado. Pero wala na siyang ibang daan. Sa wakas, narating niya ang communication dish. At doon niya nakita ang katawan ni Shiloh. Patay na. Wala nang hallucination. Wala nang kasamang kausap. Wala nang kaibigan. Siya na lamang mag-isa. Ngunit may isa pang problema. Hindi pa rin siya makatawag ng tulong. Kaya naisip niya ang isang desperadong plano. May isa pa siyang cellphone. Sumulat siya ng mensahe para sa kanyang ama. Hindi ito simpleng mensahe para humingi ng tulong. Isa rin itong paraan upang ayusin ang kanilang relasyon. Pagkatapos, inilagay niya ang cellphone sa sapatos ni Shiloh. Itinulak niya ang cellphone at katawan nito sa labas ng tore. Ang plano niya ay makapagpadala ng signal kapag nasa ibaba na ito. At iyon ang ginawa niya. Itinulak niya ang katawan ni Shiloh pababa. Bumagsak ito sa lupa. At sa pagkataong iyon, gumana ang plano na ipadala ang mensahe. Nang matanggap ni James ang mensahe, agad niyang naunawaan na nasa panganib ang kanyang anak. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumawag siya ng emergency services. Mabilis na nagtungo ang mga rescuer sa lokasyon ng tore. Samantala, nananatili si Becky sa taas. Halos wala na siyang lakas. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang ilang araw, may pag-asa na. May mga taong paparating. May makakapansin na sa kanya. May magliligtas sa kanya. At matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, sa wakas ay nakababa rin siya. Sa ibaba, nakita niya ang kanyang ama. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinag-awayan, wala nang mahalaga sa sandaling iyon. Hindi na mahalaga kung sino ang tama. Hindi na mahalaga ang mga masasakit na salita. Ang mahalaga lamang ay buhay pa ang kanyang anak. Niyakap ni James si Becky. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, muling nakaramdam si Becky ng seguridad. Ang fall ay nagtuturo na kahit gaano kabigat ang problemang dumating sa ating buhay, hindi tayo dapat basta sumuko. Tulad ni Becky, maaaring mawalan tayo ng taong mahalaga, makaranas ng matinding sakit, pagtataksil, at mga pangyayaring magpaparamdam sa atin na wala nang dahilan para magpatuloy. Pero kahit gaano kadilim ang sitwasyon, palaging may maliit na posibilidad na makabangon tayo. Ipinapakita rin ng pelikula na ang paghilom ay nangangailangan ng panahon. Hindi natin kailangang pilitin ang sarili nating kalimutan agad ang mga masasakit na nangyari. Ang mahalaga nito ay unti-unti nating tanggapin ang nakaraan at matutong mabuhay kasama nito. Ang pagpapatuloy sa buhay ay hindi nangangahulugang nakakalimutan natin ang mga taong nawala. Nangangahulugan lamang ito na pinipili nating pahalagahan ang buhay na mayroon pa tayo. Natutunan din ni Becky na ang takot ay hindi dapat maging dahilan para tuluyan tayong sumuko. Minsan kailangan nating harapin ang bagay na pinakakinatatakutan natin upang matuklasan natin kung gaano pala tayo katatag. Sa gitna ng matinding panganib, ginamit niya ang kanyang talino, tapang at determinasyon para makahanap ng paraan upang mabuhay. Sa huli, ipinapaalala ng fall na hindi natin kontrolado ang lahat ng trahedyang mangyayari sa buhay, pero kontrolado natin kung paano tayo babangon mula rito. Maring mapagod tayo, matakot, umiyak at mawala ng pag-asa, pero hanggat may natitira pang lakas, gawin natin ang susunod na hakbang. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkapanalo sa isang malaking laban. Ang tunay na tagumpay ay ang pagpili na
mabuhay at lumaban kahit pakiramdam natin ay wala ng pag-asa. Hanggat humihinga tayo, hindi pa tapos ang kwento natin.